Hi guys! So ito pala yung ano natin, server guys. Yung server 1 at server 2, yung nasa right side yung server 2 ay kaka-migrate lang natin sa SSD. Okay? So sa video ito guys ay ang gagawin natin ay paganahin natin yung mga workstations or tin clients. Okay, so guys. Diri ari sad nato unahon diri sa server. So mao ni ang server 2 guys, no? Mao ni ang server 2 karon sa nato. Karon ginato ang configuration diri. Bali ikuha nato diri ang kanang um kanang unahon nato i-check nato diri kung iset natin ang IP address, no? Ang IP address. Ganito kasi ang context nito guys, before before the migration ng ating server is from HSD to SSD, working na ito. So ano lang ang ang nakaproblema lang ay yung isang ano lang yung isang disk lang ang kinopya natin. So bali bali ang kinopya natin ay isang disk lang. So ibig sabihin ngayon ang resulta nito ay magkapareho ang IP address. So tingnan natin dito guys. So yung IP address natin ay 192.168.0.102. At ngayon dito marami itong mga IP addresses. So ang nangyari nito guys, ang ibig sabihin nito ay may may IP address na magkapareho doon sa mga tin clients. So anuhin natin, ayan, i-static natin siya. Dapat 192.168.112. Ayan. Yan yung gagawin natin. At saka yung yung subnet mask at yung default gateway. Ilagay na rin natin yung mga DNS guys. Yan. Okay. Okay. Press okay. Yun. Yes lang natin guys. Yan. Pag ganyan. So, bali mag-override siya. Do you want to remove the static IP configuration for the absent adapter? Ayan. So, yes na yan. I-yes lang natin. IP addresses. Monitor adapter. Check muna natin guys ha. Okay. Okay. Kailangan guys. Okay. Okay, so ito na siya guys. Yan, check natin ulit guys. Okay, so ito na. Lumabas na ang IP address natin. Then yung naset natin na DNS. Then check ulit natin. Lagyan natin ng yung default gateway. So 192.168.0.1. Ayan. Then okay. Okay. Then check natin ulit. Okay, so nandito na yung gateway. So close natin guys. Ayan. So okay na. Yung IP address ay naset na natin, naka-static na siya. Dapat isulat natin guys kung ano yung IP address kasi baka mawala tayo. Okay, lalo na may tayo, dalawa yung server natin. So it's a good practice guys. It's a good practice nga na isusulat natin yung 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 natin, yung system unit natin na sa server natin, isusulat natin yung IP address niya para hindi tayo mawala. Kasi minsan nalilimutan ko, kailangan ko pang pasukin talaga yung system para alamin yung ang IP address. So dito, sulatan ko na to. Sulatan ko na to, itong isa. Yan, sulatan ko na to. Ito yung 192.168.0.112. Yan.
Yan yung IP address niya para alam natin talaga kung anong IP address nito. Okay, so nasulatan na natin. So alam na natin kung ano. Then ito isa, ito yung server 2 natin. So balikan natin yung ano guys, balikan natin yung mga workstations diyan. Si yan, ay, yung mga EVR na yan, ano guys, yung mga EVR na yan, i-ano natin yan, yung mga yung mga power cord niyan, yung ano natin, isaksak natin sa wall outlet. Bali, ano ba, ipa-power natin yung mga workstations natin for 10 clients. Okay, so hanap muna tayo ng magandang view. Ayan. So, magandang view. O yun, pwede na. Pwede na to. Kuha na. Okay? So, guys, puntahan natin yung kuan. Isaksak natin yung mga power supply. Yung EVR, yung EVR. Saksak natin. Yun. So, ganyan lang siya, guys. No? Nakasit up na kasi to. Ayan. So, okay. Okay. So, okay na. Okay, so balikan natin guys ang ating ilaw pa. Ano natin? Pailawan natin. Turn on natin yung switch. Yan. Para medyo clear yung video natin. Ayan. Okay. So, ganyan ang ano ko guys, ganyan ang daily routine ko. Nag-ano, pagpasok ko diyan dito sa laboratory, nag-turn on ng nagsaksak ng mga EVR, nag-turn on ng lights. Yan. So, pasensya na kayo guys. Yung laboratory namin hindi pa to kumpleto kasi wala pang sapat na power supply itong aton ano namin itong laboratory. Ano pa to? Lalagyan pa to ng aircon. Ayan. Kasi nung nagka-audit, makita ninyo sa mga previous video ko, yung kisame nito ay bumagsak. Ayan. So nagkakaproblema. Kakaano pa ng kakaay, kakaayos pa lang ng kisame namin. Ayan. Okay. So ngayon guys, ang gagawin natin ay ano i-set up natin tong i-set up natin ulit yung mga 10 clients na na yung parang bago talaga, no? Kasi nung kasi yung mga nagdaang araw na in this quarter yung may mga malilikot na mga bata, yung medyo curioso na mga bata, binago may ilan na binago yung settings at may ilan rin na dinelete talaga yung settings kaya hindi na maka hindi na makapasok sa server. Ang gawin na lang ay kailangan dapat talaga i-reconfigure. Yan. So i-turn on natin yung mga 10 clients, ganyan. Turn on lang ito-turn on ko lahat, guys. Yan. So lahat ng 10 clients. Okay, I think turn on na. So may ilan dito guys na automatic to papasok kasi naka-auto connect to eh. Yan. Automatic pasok yan. Yan. So, yun, isa rin. Automatic pasok. Again, may kung hindi ko to isi-set up sa yung gusto kong gawin, ako rin ang mahirapan guys pag nag-troubleshoot ako kasi dapat hindi ko hindi ko na matandaan yung kung ano yung mga username dito na nakalagay kasi yung mga bata may mga kuryoso na mga bata. Sila yung binago-bago nila. So may ano ako dito guys. Ito. So may sulat ako dito. Ano pala? Ah
may explanation ako, may separate video ako diyan, guys. I-explain ko 'yan. So ngayon ay ano, gaganahin ko 'to lahat ng station. I mean 10 clients. So yung isa, 'yan, ano 'yan, dinilit ng mga estudyante yung configuration kaya hindi na siya makapasok. Nung okay pa 'yan, at naka-auto ah, connect din 'yan, di gaya ng sa pangalawa. So babaguhin natin 'yan. So dito nga part ay dapat dapat sigurado tayo sa mga username at password, no? Yung username at password dapat ano rin, sigurado din na yung kung ano yung username at password na inilagay natin sa sinet up natin sa server, yun din ang ipapasok natin dito sa mga 10 clients. So, halimbawa nito guys, yung configuration setting, yung RDP configuration, dinilit ng mga bata. Kaya, wala na, hindi na makakonect. Pero, natin, gagawin, magbago tayo ng RDP. Okay, so ito yan. So, may try me fix feature guys. Dapat gamitin din niyo yan pag hindi nakakonect kasi i-reset niya yung network. I-reset niya. Then, pwede din kayo mag-ping sa server para malaman niyo kung may connection ba o wala. Okay, so ngayon, mag-add tayo ng RDP. Ayan. Then, lahat yan, natin. Ganito ang sequence. Itong bago, itong 14, ito yung, natin, user 2. Yan, ito yung user 1. So, dapat ganyan ang arrangement, ang sequence. User 1, pangalawa, user 2, pangatlo, user 3. Okay. So, sa akin guys, may procedure akong ginagawa na dapat kong pabalik-balik kong ginagawa para hindi ako magkakaproblema sa setup. Okay. So, dito, yung network settings, dito tayo magpalit ng guys, yung IP address ng 10 clients, yung number 3 sa nakita nyo kanina. Ano yan? Dapat, unique IP address ito. Yan. So, lapit natin. So, magsisimula tayo sa 192. Again guys, sabayan lang natin ang network ng server natin ha. So ito dapat hindi ito magkapareha sa server address sa server, IP address sa server. Ito ay gawin nating 192.168.0.2. So pwede na to. Then subnet mask 255.255.255.0. Ito naman gateway 192 192.168.0.1. At yung DNS natin ay 8.8.8.8.8.8 at DNS 2 4.4.8.8. Okay? Yan, save. Huwag natin kalimutang mag-save guys ha. Dapat nakasave yan. Okay. Libutan na tayo sa connection settings guys. Dito, network diagnostic. Tingnan natin kung subukan natin mag-ping sa server. Kung may nakikita ba sila. Okay, tingnan natin. 192.168.0.112 ping. Okay. So yan guys. So nakikita sila guys sa server. Bali connected sila. Okay? So ngayon, ang gagawin, punta tayo sa connection setting, gagawa tayo ng RDP connection. Okay? So dito ilagay na natin dito na natin magagamit ang mga username at password ng mga users. Okay, sa server address tayo sa server 192.168.0
.112. Yan, server address natin yan. At ang username, so dito guys, dapat again, kung ano ang username na sinit up natin doon sa server, dito rin, dapat exactly din yung username dito sa ating clients. At pati yung password kasi minsan nakakalimutan ko kasi yan. Yan. So, dito tayo punta tayo sa kodigo ko. Ayan. So, may problema tayo guys. Kasi, may problema. Balikan natin ang server guys. Kasi hindi natin na set up yung username at password. So, balikan ko guys ang server. Okay. Pasukin natin ang server. Yan. So, dito tayo sa server. Okay. So, yan. So, buksan natin ang guys, buksan natin ang server manager. Buksan natin ang server manager para doon tayo mag add or mag-modify ng mga username. Tingnan natin na dapat ang username ay kung anong username dito nilagay natin, dapat doon ganyan talaga exactly ang username sa ating client. So, gaya nito. 1, 11, 19. So, I have 20 users na ginawa guys. No? Okay, so pwede tayo mag-add, pwede rin hindi. Sa dito ngayon ay i-modify lang natin. For example, kaya nito, user 1. So, user 1 natin, change password lang natin. So, magpa-password tayo ng change password, new password, 01. 01, okay. Then, lahat yan, pwede natin yan, i-change password. Yan. Change password yan. Yan. Change password natin yan. Pwede rin tayo mag-add account guys dito sa bagong user. So ngayon, ano lang natin, mag-change password lang tayo para alam natin kung anong password ang ilagay natin doon. So, guys, tatapusin ko muna to mag-change password. Music DJ. Okay guys, so tapos na tayo change ng password sa mga users. So balikan natin yung mga ating clients guys at natin i-set natin yung mga username at password. Kasi na natin, sure ball na tayo na
ano yung mga username at password na inilagay natin. So, dito sa una, lapit muna natin ang camera. Itong 14 guys, itong user name na 14, palitan natin to ng, dapat 2 na to. No? Yung isa, yung nasa left side, ano siya, user 3, user 1. So, naka-auto, ganyan ang feature guys, pag naka-auto connect siya. Yan, auto connect. Yan, 20, dapat ano yan, user 3 na yan. Kasi 1, 2, 3 yung ano natin, yung sequence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, yan. Cancel lang natin yan. Cancel. Okay. Yan. So, nag-auto-connect talaga siya. Makulit guys. So, dito sa 1, balikan natin. Okay. Yung camera ay ano natin. Okay. So, check. Okay, parang hindi tayo para makita talaga ninyo yung nilagay natin. Ayan. So, dapat klaro na. Okay. So, dito, type natin yung user. Yan. Ito na. Tika muna guys. Okay. So, okay. Ayan. So, okay. Klaro na. Okay. So, 1 that password 01. Okay. So, auto-connect natin guys para automatic siya mag-connect. Okay. So, tingnan natin guys kung gagana ba? Connect ba? Nako, ayaw. Parang malaking problema to. Ayaw siya mag-connect. I-edit natin. Okay naman. Username 1. Password 001. Okay. Ayan. Wala pa rin. Okay. So, okay naman hindi naman nagbago yung network settings natin. Okay, ang gagawin natin ngayon guys, yung lahat ng yan ay i-individual natin, isi-settings ulit natin yung network niya, yung mga IP address. Ito sa pangalawa, 192.168.0.3. Kaya ang pangatlo, yung gumagana, 192.168.0.4. So, ganyan, iisa-isahin natin guys para ang purpose natin, para wala, unique talaga yung clients, yung IP address niya, walang magkapareho. Kasi kapag nagkapareho, yan, sigurado, problema din yan. Hindi tayo makakapasok. So, makikinig muna tayo ng music. Sonata.
Okay guys, so ayan na tapos na natin ma-configure isa't isa yung network settings. So bawat clients ay may sariling IP address na. Sigurado na tayo na hindi magko-conflict or magko-conflict yung mga IP address. Okay yan. Tika muna. Double check lang natin guys. Okay, so may nakita tayo na mali. So, babaguhin natin. Okay, so babaguhin lang natin guys kasi mali ang pagkalagay sa IP address. Okay, so double check, okay, 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 okay rin, okay din, okay, okay rin, okay, up, okay, 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 okay. So, okay yung mga IP address guys, unique lahat ng mga ating clients. So, hindi na to magko-conflict. Okay? So, ngayon guys, ang gagawin natin ay yung mga user na naman. Pasukin natin. So, user 1, user 2, user 3, user 4. Ganyan. Ito, ang 1, ito ay 1, user 1. User 1, connect natin yung password 01. Dapat kukunik na to. Nako, hindi pa. Bakit kaya? Check muna natin guys ha. Ano kaya? Ano kaya ang kasalanan nito? Bakit ayaw? Okay. Ipiping ko guys. Ipiping ko. Ipiping ko. Okay. So, may ano naman siya, may lumabas naman na response galing sa server. At iwan ko bakit ayaw magkukonek. Okay. Tingnan ko guys. Ulitin ko ha. 01. 1. At yung password ay 01. Okay. Connect. Ayaw. Okay. So, magkukunik siya sa try to fix. Okay. Ulitin ko guys ha. 192.168.0.112. So, nagre-response naman siya sa 112 guys. Pero ayaw siya mag-connect. Okay. Okay. Ayaw talaga? Okay. Nako, nalilito na ako dito. Bakit ayaw? Ayaw talaga niya. Okay, so wala dito ang problema guys sa configuration. Hindi sa username, hindi sa IP address. Baka sa topology yung problema. Titingnan ko muna guys ha. Titingnan ko. I-check ko yung topology. Baka may problema yung topology natin. It could be yung mga LAN cable ay hindi nasaksak ng maayos. Hi guys. Okay, so posible guys na ang mga IP addresses na kakalagay lang natin ay in conflict sa mga IP addresses na nandyan sa network 1. Okay? So, ganito kasi yan. Bago tayo nag-migrate sa SSD, yung topology natin ay yung network 1 at yung network 2 ay connected yan silang dalawa. Kaya posible na yung mga IP address sa network 2 ay nagko-conflict sa
network 1. Kaya ang ginawa natin ay binunot natin yung cable na nagko-connect sa dalawang network. So, at ngayon, subukan natin ulit. Okay. So, okay. Titingnan natin guys kung gagana ba ang ating imbento. Kasi nagugutom na tayo ngayon. Magagabi na. Okay. So, okay. So, tingnan niyo guys. Okay. So, connection. Connect. Okay. Sana gagana guys. Okay. So, wala pa rin. Wala pa rin guys. So, remote desktop can connect. Okay. So, can connect siya guys. So, subukan nating iping, no? Ang server 192.168.0.112. Okay, ping. Ayun. Walang laman talaga guys. Okay? So walang laman yung ping, hindi siya nag-response. Hindi nag-response ang server natin. Try to fix. Okay? Yun, okay. Then ping ulit. Wala talaga guys. Okay. So bakit kaya ganito? Okay. So tingnan natin guys. Okay. So tingnan ko yung ano guys, tingnan ko yung server. Tingnan ko yung server, yung sa server 2, yung 192.168.0.112. At titingnan ko yung LAN cable niya papuntang switch kung nakakonect ba. Sige, tingnan ko muna guys. Okay. So, may laman na guys. Tingnan niyo. Okay? So, nagpiping na siya yung 192.168.0.112. So, connect natin. Dapat ko-connect to guys kasi may laman na yung ping eh. Nagko-communicate na si server at itong ating client. Okay? So, ganyan. Okay? So, ang nangyari lang guys ay, ayun nga, na nabunot yung LAN cable sa galing sa server natin, yung 192.168.0.112 papuntang switch. So, hindi nakakonect yung LAN cable sa switch nitong network 2. Kaya hindi siya mag-communicate. So ngayon, nakita natin, yan, nakapasok na. So, ang gagawin natin guys ay itutuloy-tuloy natin to na i-login yung mga users, no? Ito, 1, then ngayon ay 2, yung 3 naman, yung 4, 5, 6, and so on and so forth. So, ikukunik ko muna sila lahat guys ha. So, makikinig muna tayo ng musika. Let's go.
Okay, so ayan siya guys. Na-connect na natin lahat. So, user 1, user 2, user 3, user 4, user 5, user 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. So, yan guys, bukas na natin yan i-connect guys. No? Sa susunod na araw na kasi medyo magabi na. So, yan lang muna. Ayaw connect natin. Again, sa server 2 yan. Ha? Guys? So, sana nasundan ninyo. At ito guys, i-discuss natin to. Ay, special case ha. Pasensya na sa audio natin guys kasi ah, nung nag-recording ako guys, hindi ko namalayan na yung OBS ko pala, yung audio capture ay hindi nakaset. So, ang nangyari, walang audio yung nag-recording ako. Kaya ngayon ay nag-voice over na lang ako. So, anyway guys, ganyan lang. Simple lang. Kung may tanong kayo guys, wag kayong mag-ano guys, ah, lagay nyo lang sa comment section at susubukan natin na anuhin, ansiran yung mga tanong ninyo. Yan. So, okay, ngayon guys ay ano natin, i-testing natin na magbukas ng Google Chrome para or i-testing natin yung response time kung may improvement ba yung mula sa HDD ngayon ay solid state drive na tayo ang gamit, no? Okay, so i-open natin yung Google Chrome. Okay, so tingnan natin guys. So may problema, ayaw mag-connect yung internet. Okay, so ayaw, walang internet guys. Walang internet. Bakit kaya walang internet? Okay. So limited lang siya guys, walang internet. So connected naman siya sa server pero wala siyang internet. Okay. So titingnan ko muna guys. So pag ganito posible na yung ah yung switch natin ay hindi connected sa router na may internet. So yan lang ang ano natin, yan ang theory natin. So subukan natin ulit. Okay. So wala talaga guys, limited. Okay. So wala pa rin. Okay. So ano guys, titingnan ko ang switch baka yun nga wala o hindi naka-connect ang switch sa router. Ayan, lahat yan. Confirm nga guys na yung networks switch natin hindi connected sa router. Okay? So okay, so connected na siya. Yung kable ba hindi connected. So subukan natin mag-open ng Google Chrome. Tingnan natin ang response times guys. Response time. So may kaibahan talaga guys yung HDD sa SSD, no? Kung sa noon sa HDD medyo grabe maghihintay ka ng mga 30 seconds to 40 seconds bago maka-open tong Google Chrome. Ngayon ay parang kidlat na guys yung ano niya. Kahit na rin yung content ng YouTube, pwede rin. Okay, so ito yung mga video ko guys. No? Okay. So, yan. So may alibyo talaga guys ang pag-migrate natin sa SSD. Okay? So mga kasama natin diyan sa nag-operate at nag-maintain ng A-ROM nila sa school. Subukan niyo guys mag-upgrade, no? Mag-upgrade from your HDD to SSD. So okay na 'yan. So that's all for now guys. Thank you very much.
Thank you for watching. So hopefully, nakakatulong yung video ko, nakaka-inspire. At again guys, teachers, fellow teachers, kung may katanungan kayo, just put in the comment section and I will try to answer. Ha? So yung lang makakaya ko. Okay? So thank you very much. Please like my video and also support my channel by subscribing. Thank you very much, guys. Thank you, teachers. God bless. So until the next video.